Ferntastic morning, everyone, and welcome to MTV. MDC Cecil Talks to Vinci. A quick talk, real talk, and an inspiring night with iFern Nation. Let's all welcome our special guest for tonight. And sa mga team bahay, comment nyo naman, no? Kung meron kayong good experience, no, na nakasama itong tao na to. Let's all welcome our $1 Million Club Sapphire Presidential Director, may-ari ng 4 na gasolinahan, ngayon full-time iFern leader. $1 Million Club upline, Cecil Rances! Ayan, up. Alam ko, hindi ka rin sanay nakaupo, pero I invite you to sit. Ayan, up, Cecil. Parang hindi tayo sanay na walang alak dito sa harapan natin. Naninibago ako pag nag-uusap tayo. Ayan. Bago tayo mag-start, bati muna tayo, no? Sir Tom and Madam Kim, Hello po, sir. iFerntastic Hello, morning madam. po. And to all the MDCs and Presidential Directors. At sa team bahay natin na nanonood ngayon, alam ko, nagko-comment. Sorry, hindi namin nababasa. Baka may mga tanong kayo kay Ap Cecil. Baka pwede nyo i-chat po yung mga uplines na nandito para ma-forward po sa amin yung mga tanong nyo kay Ap Cecil. Ayan, anyway. So, tingin ko naman, Ap, kilalang-kilala ka na tong mga kasamahan. Isang batalyon tong dinala mo. Grabe, ha? On a Monday afternoon. Pero syempre, marami pa rin sa mga yan, hindi alam yung stories behind. No, the numbers, the challenges behind. Sobrang makulay ng buhay mo, eh. Actually, alam mo ba yung creatives natin, sinendan pa ako, thank you, Joy, sinendan pa ako ng PowerPoint mo. Nung nagse-sales talk ka. Pareho ba kami ng isip ng ng taga-creatives? Kasi yun din yung sinend ko kay Joey, just in case. Oh, okay. Connected kami ng Aligned, no? Aligned kami. Tsaka syempre with guidance of Sir Tom, 'di ba? Para at least mabato ko yung mga tamang tanong, masulit din yung punta ng mga audience natin. Yung mga bagay na hindi nyo na... Gusto niyo ba yun, yung mga bagay na hindi nyo naririnig lagi? Para na masulit yung punta nila. 'Di ba? So, syempre simulan natin up, no? Kinakabahan talaga ako. Doon nabasa ko yung story doon. Ayaw mong ipasa sa akin yung mga questions kasi daw on the spot. Sabi ko, ano kaya mga ipagtatatanong sa akin ni Vinci? Oo, hinihingi niya sa akin tanong 4 days ago. Sabi ko, wag para maging natural tayo. Masaya naman. Pero parang wala akong masyadong memory ng childhood ko kasi hindi naman kami nga mayaman. So nakafocus ako doon sa pag-aaral lang palagi. Pero tubong Mindoro ka talaga? Oo, Mindorenya talaga ako. Tapos basta ang naaalala ko lang, mga siguro kinder ako or mga 5 years old or 6, ganon. Naiinis sa akin nanay ko kasi marami akong tanong. Alam mo ba yung batang Cecil? Ang weird ng mga tanong sa magulang. Ang tanong ko lang sa nanay, bakit kutsara ang tawag dito? Ba't hindi tinidor? Ganon yung mga tanong ko Parang sa nanay. gusto ko nang tapusin to. Baka may ibang matanong sa akin, ha? Ganon ba yung mga parang bang tinatanong ko nung mga panahon nun, yung bawat bagay, bakit ganon siya? Bakit ganon? Bakit ganon tawag dyan? Marami akong tanong. Tapos, mahilig mag-aral. Studios ka? Sobra. Talaga? I mean, mataas grades mo? Valedictorian ako pa. Wow. Ayan. Tapos, kailangan, nung high school, kailangan ko talagang maging maganda yung grades kasi nga, scholar ako ni Mayor? Ayala Sobel. Talaga? Yeah, ni Locsin, yung mga yan. So, kailangan kong maging, mag-aral ng mabuti kasi nga, para libre yung yung tuition ko, ma-maintain ko yung scholarship ko. Saan ka nag-college? Actually, gustong-gusto ko talaga, attorney. Gusto ko maging abogado. Ever since talaga. Tapos, kaya lang, syempre nga, hindi naman afford ng nanay at tatay ko yung pag-aaral ko kasi ang nanay nagtitinda ng isda, ang tatay ko naman jeepney driver. Ang nangyari, kung ano lang yung available na scholarship, yun lang kailangan kong pasukan na. College scholar ka talaga? Yes, so 3 scholarship ko nung college. Okay. Yung ako lang yung kaisa-isahang nakapasa ng DOST scholarship nung college. DOST scholar ako. And syempre, hindi man pwedeng abogado ang kunin pag DOST scholar ka eh. Ano ba yung DOST? Sorry. Department of Science and Technology. Sorry, di ako pumapasok. Kaya hindi ako pwedeng mag-abroad nung makagraduate ako ng college kasi may 5 years kaming contract na hindi kami pwedeng mag-abroad. Yung mga scholar ng DOST. So, hindi na si Sobel ang sa'yo nung college? Nung high school ako, scholar ako ni Sobel, scholar ako ng mayor. Then, nung college naman, scholar ako ni Sobel, ni Mayor, at saka apat pala, ni Mayor, ni Ched, at saka ni DOST. Apat pala yung scholarship ko nung college. Paldo.
Yun, no. Tapos, Paano pati baon? tapos ang late, Paldo, no? scholar pa ako ni Buddy. Scholar pa. Ay, bakit? Magkakilala na kayo nung college? Boyfriend ko na siya. Ano pa lang. Oh, oh. Lipsia Salvador, ah. Maraming scholar sa nanay, tatay. Iba talaga Richard Gomez ng Iper, ha? Tapos nung college ka, nagbarko na si Upbuddy, hindi pa? Hindi. Ano siya? 3 years kasi yung ano Paano niya. kanya nasustentuhan? Hindi ganito nga, makinig ka. 3 years kasi di ba seaman ng kurso. So pareho kami nag-aaral ng college. Siya kasi, ang nangyayari, pasok, trabaho. Kaya yung 3 years na pagsisiman, 6 years niya nakuha. Kasi in between. So ngayon, ay mahilig naman siya na ano na yung magpapatabi ng pera sa akin. Ang gagawin ko, paikutin ko yung pera. Ganon. Anong ginagawa mo sa pera nung college ka? Paano pinapaikot? Ano, nagtitinda ako sa tawag doon, sa classroom namin. Kasi yung classroom namin sa Batangas State University, malayo sa kantin. So pagpapasok ako sa school, may dala na ako na mga stick-o, candy, yung mga chichirya ba na na para hindi na sila pupunta doon sa kantin. Ako nagtitinda, pinagkakakitaan ko yung mga klase ko, tsaka yung mga assignment, thesis, mga ganon. So bata Ako, pa lang, nandun na yung pera. negosyanteng... Oo. So paano ka magpapromo dito? Kunyari, may nagpampak, may stick o gano'n? Wala. Bihira kaming, actually sa grupo namin, bihira ang magpa-promo. Talaga. Ako Bihira. din. So college ka, anong natapos mong kurso? Chemical engineering. Grabe. Grabe, no? Chemical. Di ko maisip chemical engineering pala yung tinapos mo, no? Actually, hindi naman talaga. Ilang years bang chemical engineering? 5 years. Tapos may board? Oo, meron. May board. Actually, hindi naman talaga, sa totoo lang, hindi ko gusto maging engineer. Kaya lang nga, yun lang yung available na Course. na pasok doon sa scholarship ko. Kaya nakakatapos ako nung chemical engineering. Tapos nag-work ka? Hindi pa ako gumraduate, nagtatrabaho na ako dito sa Pasig. Sa Paano LMG. nag-aaral ka sa Batangas? Araw-araw? Di ba yung graduation May? Oo. April, may trabaho na ako dito sa sa LMG Chemicals. Yung pinakamalaking paggawaan ng sulfuric acid. Hindi ko alam yun. Yan sa Alam ko lang, asi Pasig. pag umiinom ako, na-acid ako. Yung mga sinasabi mo, hindi ko na alam yan. Ayun. Tapos, Yun ang first work mo. yun ang first work ko. Naalala mo magkano sweldo mo? 15,000? Tapos naka-dorm ka dito. Oo, kasama na kami ni Buddy nun. Dito sa Pasig. Iba talaga yung idol. Pagka-graduate ko, dinala na ako dito sa Pasig. Oo. Okay. Ayun. Tapos kasi nagtatrabaho na siya nun sa Unilab. Noong time na yun. Dami kong di alam, ha? Nagtrabaho siya nila. Tapos, kasi nagtatrabaho na nga siya sa Unilab, ako naman, sabi niya, syempre maraming opportunity dito when it comes to yung chemical engineering, marami kasi nga dito mga factories. Yun din yung offer sa akin nung nandun ako sa Batangas State. Kasi sa Batangas State, pagka kasama ka sa top 10, may offer na agad na trabaho. Oh, automatic na. O, automatic na yun. Pangilang top ka? 9. Oh. Sa batch namin ni na Pam. Ayan, Oo nga eh, nagkaganto ang batch kami kasi Pam. kanina. Kasi nung in-intro siya, engineer. Sabi ko, classmate kayo. Oo. Si Ab Joey din. Engineer. Mechanical engineer. Ano naman yan? Engineer. Kasama, si Buddy ang engineer. Si Abadi. Oo. Si Pam at si Joey, kasama ko yan sa boarding house nung nandito kami sa Alabang. Paano ka naman napuntang Alabang? OJT namin. Nag-Alabang ka, nag-Batangas ka, nag-Pasig ka. Kaya pala pakalat-kalat yung grupo mo din talaga eh, no? Sanay kami na NPA. no permanent address. So, nakailang work ka pa bago mag-abroad si Abadi? Nung nasa LMG ako, di ba, sulfuric acid nga yun. Natapunan kasi ako doon ng sulfuric acid sa binti. Oh, ano ba? Delikado ba yun? Oo naman, tutunawin yung katawan mo doon. Buti na lang makapal yung suot ko na pantalon, nasunog yung pantalon. Buti hindi nadama yung hita ko noon. Tapos yun, sabi ni Buddy, ay, mamamatay ka lang dyan. Nilipat niya ako ng Unilab. Ginawa niya ako ng paraan na makapasok sa Unilab. So, nagka-work pa kayo? Oo, naging ako, chemical engineer naman ako sa Unilab as quality assurance naman. Pero si Buddy ang reason kaya nakapasok ako doon. Kasi sa pool, ever since, siya yung mahilig ba sa yung suhol-suhol, mga... Siya na rin nag-interview sa'yo? Hindi, gumawa siya ng paraan para makapasok ako. Parang mga yung Ng braso na? yung tawag sa ganon? Sikuhan. Hindi ka ganon, backer. Nakahanap siya ng backer kaya nakapasok ako sa Unilab. Tapos, So, second job mo na yan? nakailang taon ako sa Unilab. Nagkaroon naman ako ng offer sa Universal Robina. Oh, Dito sa dyan yun, di ba? Dyan Nadaanan ko yung pababa ng Bagong C5. Ilog. Alam ko Yan. Doon, naging trabaho ko naman doon, taga-tikim ako ng chichirya. Kailangan na ma-maintain yung alat, gano'n. Ganyan yung trabaho ko. Buti Tapos, hindi ka nagka-UTI doon? yun nga, ilang buwan pa lang ako doon. Nagka-UTI ako. Nagka-UTI ako doon. Kinuha ulit ako ni Buddy doon. Binalik niya ako doon sa Unilab. Unilab ulit. Sa Unilab. Tapos,
Makapangyarihan pala si Upbody, no? Dapat dito tawag din Panginoon eh. Panginoong Salvador. Marami siyang yung mga... Ibalik mo kasi yun nila. Hocus-pocus, para siya. Tapos, kaya nga sa amin mag-asawa, siya yung street smart. Street smart. Nawala ng S. Street smart, yan. Siya yun. Kasi siya yung marunong dun sa mga pangnunuhol, mga ganon. Areglo. So, Siya pang-apat na yun. Hindi, ano yan? Diba? Una, Kasi bumalik LMG, ka Unilab, tapos Universal Robina. Unilab ulit. Tapos Unilab ulit. Tapos, after Unilab, yun na, nag-abroad na siya. Nung nag-abroad na Nung siya. nag-abroad kayo, ni si Upbody, wala pa kayo anak? Oo, wala pa. Wala pa. Actually, yun, mag-abroad, nalaman namin na natanggap na siya sa Riyadh Pharma. Bali, kami noon nagpakasal kami April 28 kasi ayaw niyang umalis ng hindi kasal. Oh. So, Mahusay. Oo. April 28, tapos May 30 siya umalis. Tapos yun, mga 6 days, nalaman ko na buntis pala ako dun sa panganay namin. Oh, yun. galing. So, pagsampa niya, mag-isa mong... Kumbaga, yung... hindi niya nakita na na... Yung pregnancy journey mo, ikaw yun. Oo, wala. 3 months na yung anak namin panganay nung makauwi siya. Kabalik siya. Ba't ilang buwan ba dati ang sampa? Hindi naman siya barko agad Riyadh Pharma siya Yung pharmaceutical company. Pero ibang bansa? Oo, Okay. sa Riyadh, Hindi sa siya Saudi. seaman agad? Hindi seaman. Oo. Ano siya, yung gawaan din ng gamot. 11 months yung contract niya doon. Kaya pagbalik niya nga, 3 3 buwan months si na, oo. Pero yung time na yan, Flying B days na hindi pa? Di pa, pa lang yun. Nasa pa lang kami nandyan sa, tawag dito, sa Pasig. 2009. Tapos 2009, May, nung dumating siya, iniuwi na niya kami ng Mindoro para pag kampante siya na pag umaalis siya, nandun ako sa magulang ko sa Ito na yung parang kumbaga, tinanggap mo na full-time mom ka na nito. Oo. Tapos nagnenegosyo ka na. Dahil nga Bago ba mag-Flying B, may iba pang negosyo? Ay, madami. Iba't iba. Ilan yung mga pinalugi mo? Sobra. Sari-sari store, dry goods store, lendingan, tapos meron din akong poultry, piggery, may mga ganun, tricycle na pumapasada. Yung sa travel and tours, may mga ganun pa ako Ang na dami pala. restaurant. Ayan. Nag-restaurant ka pa pala? Tapos, yan, hanggang sa na-offer yung pag-ooperate nga ng Flying Bee. Nung una, akala ko mag-a-apply lang ako as manager. Oo. Kasi sabi ko, pwede na to, parang ayoko kasi ng talaga, bahay lang, tapos mabilis ako mainip. Pag nakita ko na hindi kikita, agad? Sara na agad? Sara agad yan. Okay. Parang ayoko nung ganon, ayoko nagwe-waste ako ng time. Kaya siguro, iba't iba yung napasok ko, nagkaroon ako ng maraming trial and error. Pero nung Flying B, seaman na siya. Oo, seaman Kaya yung na siya. income niya medyo, Oo. nasa magkano si Upbody nito nung mga panahon na yun? Nung bago kami mag-iFern, nung una naman ang liit ng sahod niyan Kasi, Hindi, para maka-franchise, yun no? Sus Mariosep. Kita niyo ba? Ako hindi. Kasi naman, nasa beach kami niyan. Huwag kayong magpaliwanag, okay lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Bakit naman kasi ganyan ka, Pichi? Sabi nga ni iPad, don't lie, di ba? Ayan, tawag dito, nawala tuloy ako sa'yo. Siya, Diba? yung, nung kami, Makikita niyo naman yung transformation mamaya. nagsiman siya, hindi naman agad ganun kalaking sahod, parang unang sakay niya, parang 10,000 per month, yung unang-una. Oh, parang 10,000? ganun. Malaki na yung sahod niya sa Riyadh Pharma, pero dahil nga gustong-gusto niyang maging seaman, ginib up niya yung ng Riyadh Pharma na yon, pagtatrabaho niya doon. Tapos, anong year? Barko. 2012 siguro, parang ganun. 2,000, 10,000, liit nun. Maliit. Kasi parang lang yun parang, yun nga, may backer lang din. Kaya siya Kumbaga, ang nakapasok. goal niya makapasok lang. Para entry level lang yun. Tapos yun, hanggang sa, makailang mga sakay siya. Nung unang sakay niya, parang 6 months. Ayoko nga kasi talaga siya nag-abroad. So, ang ginagawa niya, hanap siya ng mga mas maiikling kontrata. Hanggang sa yung bago kami mag-iFern, ang nakuha niyang kontrata yung 3 months lang. 3 months Pero on, seaman 1 yan? month off. Seaman na yun. Yun na yung medyo malaki Saan na. niya? Manila Bay? Hindi. Sa Ang ikli, sa Aramco. Saan? Sa Aramco, yung sa may Abu Dhabi. Abu Dhabi. Doon sa mga oil rig. Ayan Ito na. yung Flying B mo. Pangilan na to, itong picture na to? Ito yung pinakamalakas namin. Yan yung Puerto Galera. Kasi ito yung nagsusupply sa gobyerno. Oh.
Oh, yan. May mga government transactions ako dyan. Tapos, yung isa, Nauhan. Dalawa pala sa Nauhan. Tapos yung isa, Mansalay. Oriental. Dulong-dulo na yun ng Oriental Mindoro. Kaya apat. Kaya apat. Ang lalayo ng distansya niyan, yung mga gasolinahan na yan. Pero ito yung 24 hours. Yung Puerto Galera. Yung yung magdi-decide ka ng ikaw lang, tapos wala yung asawa mo. Ang pinakang masakit sa akin at pinakamahirap kaya na naranasan ko is yung yung nagbuntis nga ako sa panganay ko, buong 9 months, wala siya doon. Wala. Tapos nung kay 30, muntik na din na wala siya. Kasi 6 months ako nanganak eh. 5 months ako umuwi siya. Tapos kung nagkataon hindi siya umuwi, wala siyang ebidensya na nabuntis talaga ako. Hindi niya nakita. Tama. Oo, kasi hindi, nung kay Silene, yung panganay namin, wala naman siya talaga sa buong 9 months. Oo. Yung may gusto kang pagkain, may gusto kang kainin. May cravings ka. Oo, ang nagpapagdiskitahan ko tuloy yung mga kapatid kong lalaki kasi sila yung nandiyan na available. Oo. Nung nanganak ako sa panganay ko, yung kapatid kong sunod sa akin, yun yung nandun nung siya nag-decide. Oo. Tsaka wala pang grab nun. Wala pang grab pan, di ba? Wala. Pag nag-crave ka, ngayon madali na lang eh, di ba? Wala talaga yung yun yung pinakamahirap na maging misis ng OFW. At saka isa pa, yung sa gabi, kasi kami ni Buddy, isipin mo, grade 4, kumbaga may na kami. Babahay-bahayan na kayo, grade 4 pa lang. I mean, yung 10 years kaming mag-boyfriend, 10 years din kaming magka-relasyon ba ang tawag doon sa gano'n? Basta total 20 years, gano'n. Tapos biglang aalis siya nag-abroad. Oo, tama, gets. Kung kailang mag-asawa na kami, saka siya nag-abroad. So yun yung mahirap sa akin, na sanay na ako kasi nandyan siya, tapos biglang nawala. Tapos kung kailangan ko siya noong time na yun, kasi nga buntis ako noong time na yun. Tapos dun sa panganay ko na yun, bed rest ako. Sa talaga, sa kama lang ako. Parang kagaya nung kay 30, bed rest din ako. Maselan ka magbuntis? Oo. Bed rest ako, tapos biglang wala siya, parang yun, masuswerte yung mga may kasamang mister sa tabi nila pagka sila yung pregnant, tapos naliligalig pa, diba? Samantalang, yun yung wala ako noon, nung time na yun. Mahirap, tapos pag nagkakasakit ng anak, pag nagkakasakit yung anak, hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo kasi mag-isa ka lang. Kumbaga yung pera, wala problema. Pero pero nagsasuffer naman yung time. Yung time. Oo, yun yung hindi, tapos yung ang malapit yung nagsasuffer, yung hindi pwedeng ibalik. Hindi mo kayang ibalik yung time. Correct. Na ako nun, nag-trigger sa akin talaga na kailangang mapatigil ko pagbabarko yung asawa ko kasi yung first word no ni Silene, yung daddy, hindi niya narinig yun. No. Hindi mo naman kayang i-replay yun eh. Pag OFW ka, halimbawa nandito na ang daddy, say daddy. Parang ganun. Wala. Hindi mo naman babalik yung mga moments na yun. Walang replay. Kaya sabi ko, hindi pwedeng habang buhay na nag-abroad siya. Pero di ba, nung nasa abroad siya, kumikita yung flying V mo, di ba? Oo. Ba't di mo siya pinauwi? Earning yung flying bee ko nung Puerto Galera. Kaya lang, syempre nga, ang sahod kasi nga niya malaki. Kumbaga, hindi matapatan nung flying bee na Puerto Galera yung sahod ni Buddy sa abroad. Kaya, continuously, nag-abroad. Tapos, ang lagi niyang reason, bata pa ako, sayang yung lisensya niya. Sayang daw yung niya, mga training niya. Bata pa naman daw, kaya pa sayang yung sahod, mga ganun. Maraming reason. Oh. Pero ang totoong reason is pera talaga. Gusto niya yung pera na nandoon sa sa Ito na abroad. yung nagkakalahati na siya. Oo, Narinig ko, dumating siya oo. sa point na nagkakalahati siya. Oo. Tapos, yung flying bee nun, dahil nga isa lang siya, naisip ko gawing 4 para mas matapatan. Kaso, wrong move pala yun. Kasi yung dalawa, kinain yung kita nung dalawa. Oh. So, mas lalong lumiit yung chance na mapauwi ko siya sa Pilipinas. Kumbaga, Mapatigil. kino-compensate nung dalawa yung dalawa mo. Oo, yun. Kaya ngayon, wag kayong masyadong yung magpapapaniwala na malaki ang kinita ng mga may gasolinahan. Ayaw na ayaw namin yan. Yung ganitong malikot yung presyo. Oo. Hindi totoong kikita ang gasolinahan doon. Pag ganyang may mga malilikot na presyo, delikado yung mga gasoline station na yan, mga businesses na yan. Kasi anong nangyari, yung tinubo mo, idadagdag mo yun sa kapital. Ay, nung time na yon, lugi pa ako noon eh. Ang umiikot na kapital ko noon galing sa utang kasi nga nagkaroon nagkaroon kami ng diferensya kay 30 nung time na yon. So napunta lahat sa pagpapagamot kay 30, yung puhunan namin sa mga flying bee. Oo. So dapat makakabayad ako ng mga amortizations ko kasi loan yan sa mga bangko. Ang nangyari, hindi ako makabayad ng amortization kasi pinuhunan ko ulit doon sa gasolinahan namin. Tapos, sumunod doon yung pa-phase out na mga bangka.
yung wooden hull. Yung Oo. pinagbawal na yung mga bangka na bumabiyahe sa Puerto Galera na kahoy. Kahoy. Ayun na, from 2,000 liters per day, naging 500 liters per day na lang yung benta Madadeliver. ng gasolinahan. So yun na yung 2017. 2017. 17, Yan yung 2017 na yan. Na, ano na noon, nagkukulong. Ilan taon na ba si 30? Ano na, 10 na. 10. Tapos, labas-masok pa siya sa hospital. Alam mo yung may problema ka sa gasolinahan, may problema ka sa health, ganon, yung sa hospitalization, sa mga treatment, ganyan. Hindi mo alam kung paano paikutin yung pera. Naalala ko nga nung sabi ni Sir Tom, ang magaling nagnegosyante, yung kayang patakbuhin yung luging negosyo. So, nakailang taon ako nagpapatakbo ng luging negosyo. Anong tawag doon sa amin ng mga negosyante? Yung nagpapalikwad-likwad ng pera. Uutang dito, bayad dito, puhunan dito, ganun. Hanggang sa napagod ka na. Hanggang sa halos mabaliw na, hindi lang pagod. ...2017 yon nung pumasok sa buhay namin yung iFern. Parang kalalabas lang na... September yon, September 3. Kalalabas lang namin ng hospital. Dumating yung... Tumawag sa akin yung tiyahin ko, si Tia Dora. Sabi niya, kasi nalaman nga niya na nagsisseizure si 30. Sabi niya, may parating ako dito na magtotok daw ng gamot sa ulo. So, kaya lang naman pala niya ako tinawagan kasi nalimutan niya na may pupunta sa kanila. Oh. Ay, wala siyang maiharap. Ikaw na lang. Ako na lang. Okay. Kasi ako parang ako yung mabilis niyang... Grabe, no? mabilis niya ako matatawagan eh. Parang ganon. So dahil ako, hindi ko kayang tumanggi sa senior citizen, di nagpunta ako. Parang si Buddy... Dito ba si Teodora? Wala. Malakad-lakad. Explorer yan, di ba? Oo. Teodora Dora the Explorer. Literal niya. Pa-abroad na ngayon ang Teodora. Tapos si Buddy nung time na yon naliligo yan. Hindi ko malilimutan yan. Naliligo yan sa CR. Kinakato ko yan. Sabi ko, uy, punta na tayo sa Teodora. Kasi kaya siya naliligo. May pupuntahan siyang inuman. Oh. Yun. Babarik. Oo, kasi bagong dating, galing abroad. Magbabarik siya, magiinom. Siyempre, sabi ko, puntahan muna natin siya Dora kasi naghihintay. Tapos yun na, nung nagtotok na, yung, naiirita ako kasi sinasabihan ako na yayaman daw ako sa, that was, 8,000 pa noong time na yun, 7,990. Naiirita ako doon sa word na yayaman ako sa 7,990. Kasi negosyante ka eh. Oo, tapos ang gusto ko lang naman yung Fern D. Kasi alam ko na, bago pa ako latagan ng iFern, alam ko na ang vitamin D ang solusyon sa anak ko. Kaya lang hindi ako pwedeng bumili sa online. Takot kasi ako sa online. Tapos nakita ko pa na Hizon Laboratories, di ba Unilab ako? Hizon Laboratories. So sabi ko, tatry ko to, yung isang bote. Magkano lang naman nung time na yun? 450. SRP yun nung time na yun. Sabi ko, tatry ko yan. Ang kaso, ang kulit nung nagtotok. Yayaman daw ako, 7,990. Kayo naman magpapaniwala doon. So wala na yung upline mo? Ha? Hindi mo na kilala upline mo? Yung kumbaga yung direct upline mo? Ang direct upline ko ay si Dora. Direct ko yun. Chitia mo? Member na siya? Ganito nga, nangyari. Dahil nga ayaw ko nga, nagkakasagutan. Parang kinat ni Buddy yung Conversation. debate namin. Kinuha niya yung 10 package. Parang nasa isip niya, ang laman naman ay sabon, toothpaste, lotion, vitamins. Di, gagamitin na lang para matapos na yung pulong-pulong dahil malilate na nga siya doon sa inuman. Ang mahal ng inuman ni Buddy, 8,000 Parang bayaran na yan, no? Di nag-issue na ako ng cheque. Yung pala, si Tia Dora, ipinahold pa yung encoding kasi magbabayad pa siya. Inilagay pa niya yung anak niya pati. Okay. Kaya nangyari, siya, tapos anak, tapos ako. Okay. Kaya na-encode kami, October 3 pa. Pero on the spot, pay-in kami noon. One account lang muna? One account, oo. Yun, ang tawag pala doon, pay-in. Ang tawag pala doon, member ka na. So, bayad ka? Nagbayad na, yan. Ay di, pinainom ko syempre sa aking anak. Yung Fern D. Tapos pinamigay ko yung isa sa nanay. Basta kung kani-kanino ko lang yung, kasi nga, tatry ko lang naman eh. Ang nangyari, ayun na, ang laki ng improvement talaga ni 30 doon. As in, talagang 4 days lang kita ko na yung yun mo yung development sa bones niya. Kasi naalala ko yung mga panahon ng mga PRT. PRT. Ang kwento lagi, sa Prada kayo na in love una eh. Oo. Di ba? Tsaka yun, bago ako mag-share ng about kay 30, nung una-una talagang inihingi mo na nila yung permiso ko bago ko i-share. Kasi ayaw ko talaga siyang pag-usapan nung time na yun. Kasi umiyak talaga ako noon, sensitive siya. Tas ang sitwasyon talaga, sa product lang talaga kami. Okay. Tapos yun, nung 4 days nga na okay siya,
tinawagan ko ang Tiadora, sabi ko, Tiadora, ano, okay yung product, ano ba yung ano? Tapos saka palang hinanap ng Tiadora yung kanya, saka palang niya ininom. Galing, no? Ganon yung ano, para naging guinea pig si Oo. 3D. Yun yung Saan sitwasyon. Yan. Grabe, ito si Teodora. Oo. Pero ano na yan, reenactment na yan. Hindi yan yung mga Ah. itsura namin nung panahon na yun. Oo nga, no? Sino? Ikaw yan? Reenactment na yan nung ano, baka ginamit namin sa video nung pandemic. Okay. Saan nagsimula yung negosyo part? Kung product-based ka lang product- nung una, di ba? Ganito yan. Kasi siyempre, ang negosyante, naniniwala yan, pag maganda ang produkto, maganda yung negosyo. So, dahil nga maganda sa anak namin yung vitamin D3, may mga nagtatanong sa akin, ano yung product na ininom, tapos nagpo-post din nga ako sa Facebook, para naging reseller ako. Benta-benta lang muna. Oo, benta-benta, 2017 hanggang 2018. Ngayon, malakas ako magbenta. Yung pala may GSR. Hindi ko alam yun. Walang mga GSR na yan. Tapos, ang nangyari, dahil nga malakas yung benta ko, na-invite ako sa event, yung caravan ba, sa Mindoro. Oo. Nagkaroon ng caravan sa Puerto Galera. Dumating si Sir Tom doon. Okay. 20, ano to? 2018. 18. Okay. April yun, nung dumating si Sir Tom doon. Tapos, sabi ng Tiadora, leader ka na. Umattend ka doon sa meeting. Oo. Leader ba naman yung parang, sige, umupo ako. Kasi nga, hindi ako marunong, hindi ko kayang tumanggi talaga sa matanda. Ayan yun. Oo. Grabe, no? Buti na picturean, no? First time naming na-meet si Sir Tom. Yan. Ito yan. 2018, April 21. Oo, so pinaupo ako dyan sa mentoring na yan ni Sir Tom. Tapos yun, ang dami namin yan, ang mattend doon, mga 200 attendees Okay. doon sa event. Tapos, ako, nalaman ko na siya, Firm C. Okay. Siya pala yung may-ari ka ako ng Firm C. Eh di sabi ng Tiadora, umattend ka doon, magpa-mentor ka. Eh di siyempre, sabi ko, mayaman yan, magpapamentor ako. Di pumunta ako dyan, yung circle na yan. Oo. Mga siguro kami dyan, 30 katao na minentor ni Sir Tom. Tapos parang kami, binigyan lang ng tig 15 minutes ni Sir. Na one-on-one. Yung palang habang ganyan, o tayo, anong tanong mo? Ayan. Grabe si Sir, no? Ganun lang. Basta total of 15 minutes lang yung naibigay sa akin ni Sir Tom. Okay. Kaya ako yung sa mga... Anong tanong mo? Sabi ko, Sir, masipag naman ako, madiskarte naman ako, nakakapera din naman ako, pero ba't hindi ako yumayaman? Ganun lang yung tanong ko kay Sir. Sabi niya, ang sagot niya sa akin, napakasimple. Gusto mo palang yumaman, ba't di ka nagpaturo sa mayaman? Tama. Ang simple ng sagot, tapos may okray na sunod, kaso wala ka namang kakalalang mayaman. Tama. Niloko pa niya ako, tapos sabi niya, ako mayaman, kaya kitang turuan. Tapos ito, may calculator siya dyan eh. Pindutin yan. Talaga? May dala siya? Yung cellphone, calculate, sabi niya, bitawan mo yung mga flying bee. Ikamamatay mo yung stress dyan. Talaga? Tapos yun, for the first time, sa loob ng 10 taon kong pag-ooperate ng gasolinahan, may nag-advise sa akin na isara. Kasi usually, ang advice sa akin, ipagpatuloy mo yan, kawawa yung mga empleyado mo, sayang naman, malaki ang puhunan mo dyan. So, walang nag-advise sa akin na isara. Siya lang yung kaisa-isahang tao. Parang noong time na yun, nagkaroon ako ng kakampi. Oo. Parang, okay tong taong to ah. Tapos sabi niya, ako mayaman, kaya kitang turuan. So, doon ako nag-start na, okay, yung tingnan ko yan, i-check ko. So, nag-attend ako ng RBA dito. Tapos, naalala ko pa, pinattend nila ako ng NDO. Yung NDO na yan, libre ang hotel pa, pinalibre nila ako ng hotel dyan sa BSA Tower. Oo. May tas may wave pool pa nga dyan eh. Kasama ko daw buong pamilya. Pasaway ako. BSA Towers yung kambal? Yung kabal. Pasaway talaga ako noong una. Hindi nga ako naniniwala kasi nga doon sa pagyaman-yaman na yan. Parang pinagbigyan ko, sabi ko, sige, bakasyon na to. Pagkakataon ko to, Staycation. libre ang pagkain, libre ang hotel. Hindi ako matay ng NDO. Kinuha ko lang yung libreng hotel. Ang kulit na. Nagka-idea sila, oh. Ganon ako kaya lang matyaga nga talaga yung alam mo naman kung sino dito. Matyaga siya talaga, tinaga niya na maka-attend ako. Paulit-ulit akong ini-invite. Teka, naka-one account ka pa nito? Oo, one account. One account ka pa. One account. Tapos, Kaya, guys, lesson ha, huwag niyo susukuan yung mga naka-one account. Oo. Baka the next Cecil Body Rances pala yun. one account pa lang ako nun. Tapos, yun na, paulit-ulit akong pinapa-attend. Dahil nga, malakas naman ako magbenta-benta, chance ko na din naman na pumunta dito. Sabi ko, sige nga, tingnan ko at aralin ko ito. Tingnan ko kung may potential talaga sa business na yan. Tapos yun na, yung naka-attend ako ng Cecil na. Okay. Yung Cecil kasi iba talaga yung effect ng Cecil eh. Paano yung Cecil dati? Kasi wala pa ako dati. Diyan lang, sa hub. Dito, sa office lang. Oo, okay. dyan lang. Tapos nakita ko kumikita ng 300,000, 100,000. Sabi ko, anong ginagawa ng mga ito? No. Parang, ang saya nila.
Ang saya. Pero this time, bukas pa yung Flying V o hindi na? Bukas pa nung time na yun. Tapos yun na ako nagtanong na ako na ko na siya, nakita ko na business pala to. Mm-mm. Sabi ko, sabihin nyo nga sa akin magkano puhunan dyan. Kasi hindi talaga ako naniniwala na yung binitawan ko na 7,990 nung time na yun na yun. Correct. Hindi, sabihin nyo sa akin yung totoo. Ano yung puhunan. Tapos yun na, doon na ako nilatagan ng 31 accounts. Okay. So tapos nung time na yon, yung 31 accounts na yon, ready kami ni Buddy. Ready. kayo nun? Hindi, walang pera. May credit card ako na hindi alam ni Buddy. Ready ako. Oo. Ngayon, sabi ko, sige, papasok ko yan. Yung dalawang 31 accounts. Sabi ko, yes Ano na yun? yes kami. 8 times 3. 8 Basta times nasa 1 30. point something yun. Okay. Dahil 2 million yung credit limit ko nun eh. Tapos, basta inubos ko yung 2 million na yun. Talaga? Oo, Isang inubos- upuan yun? Oo, isang upuan. Grabe. No? Tapos, yun ay yung ready ako na babayaran yun. Kaya lang, tapos si Buddy, oo din dun sa kaharap namin. Oo, papasok namin. Pero, Kasama siya nung nilalatag. oo, pag uwi ng bahay, ayaw niya. Ayaw niya. Ay, siyempre ako, negosyante nga ako, hindi ako naniniwala sa maliit na puhunan. So, kinaskas ko yun nang hindi niya alam. Siyempre, di ba, i-encode. O, tumutunog yung cellphone na niya. Tumutunog yung cellphone na niya. Tapos sabi ko, kumita ka na. Ganyan. Sabi, 1, 2. Saan makakarating yan? Parang gano'n si Buddy. Nega. So, super nega yan. Tapos, hanggang sa nung naging 36,000 na yata, 38. Ang sagot na niya sa akin, wag mong pakikialaman yan, ha? Kanya na ngayon yan. Kanya na yan. Ayun, ganun. Pero habang going lahat to, seaman pa siya na to. Sumakay pa siya ng isang beses. May isa pa siya. I-4 na kami noon, sumakay pa siya ng isang beses. Okay. Tapos yun, nung siguro, Gano'n siya katagal, Nega? 2018 to 20, mga 1.5 years. Tagal ganun. din. Oo. Okay. Saan galing yung pagninega ni Abadi? Kasi seaman Kasi nga. mga asawa, di ba? Makaka-relate kayo dito, di ba? Kasi di ba ang seaman, usually ang usapan nila sa barko, yung mga asawa nila na scam. Oo. Na parang ganun yung talaga thinking doon, na walang matinong, yung mga lalo recruit. Oo. Sinabihan niya ako dati na magnegosyo ka na ng kahit na wag na wag lang ang networking. Oo. So yun yung doon ang cost nun kasi yung sa sa pang-usap-usap nila mga Yung mga kasamahan niya. Yung environment, importante talaga. Oo, sobra. Tapos yun, Tapos, kailan ang turnaround? Saan na siya na-convince sige, game na rin ako dito? one time, syempre, I-4 na nga ako. Ang nangyari kasi, parang may kita ako ng 200,000. Tapos may ponduhin kami sa Flying B noong time na yon. Ang gusto niyang mangyari, ipondo ko sa Flying B yung 200,000 na kinita ko sa iFern. Oo. Sabi ko, mali ito. Hindi pwedeng sagipin ng kumikitang negosyo ang luging negosyo. Kung malulugi yan. Pero hindi mo pwedeng kunin yung kita nung kumikitang negosyo. So, nangyari nung time na yon, siyempre siya na ba't ako iFern ay may negosyo kami napapabayaan na. Nag-inom yan. As in, patay lasing na inom. Inom talaga siya. Tapos yun, pumuwi. Pag uwi, kuha niya yung mga damit niya, lagay sa maleta. Ako naman, tanggal ko sa maleta. Kasi sabi niya, parang maghihiwalay na kami. Pero ang naman niya, yung aalis na ulit siya, parang ganon. Panakot niya sa akin yun yung mag-abroad siya, ganon. Sabi ko, ngayon, for the first time, pumayag ako. Di ba laging ayaw kong a-abroad. Ay, nung gabing yon, sabi ko, sige, bukas na lang tayo maghiwalay. Parang pagkatapos ng punduhin. Pagkatapos ng mga obligasyong bayarin, saka tayo maghiwalay. So parang natanggal yung lasing niya. Sabi niya, ba't parang may something dun sa iFern na willing siyang i-give up ko at iFern ako. So yun, sumama na siya sa akin dito sa office. Tapos yun na yung nakakausap na siya ni Sir Tom. Na-mentor siya ni Sir Tom dun sa office niya. Pagkatapos yun, tapos yung event na yun, parang ang talk yata ni Sir Tom about sa OFW, parang siya tinatamaan. Ang thinking pa ni Buddy nung time na yun, binulungan ko si Sir Tom na yun ang itok. Parang ganun siya kanega eh. Pag uwi ng bahay, siya na yung nag-decide, bitawan yung 3, bitawan na yung 4. Lahat na, walang ititira. Pati yung malakas mo. Oo, yung pinakamalakas. Kasi ang sabi niya sa akin noong time na yon, kung susugal lang lahat. Correct. Wala nang iiwan para walang babalikan. Wala nang reservation, wala. Sabi nga, di ba, you can fail at something that you don't like. So might as well do what you love. Oo. Yun. Di ba? Kumbaga, mag-fail ka din naman sa bagay na ayaw mo eh. Eh di doon ka na lang mag-fail sa bagay na gusto mo
At least may chance ka pang yumaman doon. Tapos gusto mo yung ginagawa. Eh, that time, parang na-enjoy mo na iFern, no? Oh, ang gusto ko kasi sa iFern, yung may nagme-message sa iyo na gumaling. Na-addict ako doon, yung... Product, yung mga product. Oo, yung araw-araw may testimony ako dyan ng gumaling. Oo. Napakarami kong testimony nasa product, lalo sa Ferndy. So, sabi ko nung time na yun, doon ko naramdaman yung purpose ko talaga. Yung calling. Kasi sa Flying Bee, kikita din naman ng milyon. Sa iFern, kikita din ng milyon. Pero dito, may natutulungan akong tao. Unlike sa Flying Bee, ako lang. Yes. Puro ako lang. Speaking of, ipakita ko sa ito. Yes, sige, inom ka muna. Hi iFern Nation! Nagustuhan niyo ba ang latest episode ng MTV? If yes, don't forget to like, comment, subscribe, and join MTV every week to fill your Mondays with winning ways.